Pansinin mo mga tao, gigising hahawakan agad yung cellphone tapos luluhod sa algorithm. Pinagpalit nila ang layunin nila sa mga pixel at tinawag itong normal. Tignan mo mabuti, ginagawa ng mundong to ang mga tao na parang alipin at karamihan sa atin ni hindi man lang napapansin. Ito na yung content na magpapamuka kung gaano kapangit ang sistema, ang 10 utos ng pagkalalaki. Bawat batang lalaki dapat marinig to. At yung huli, walang magsasabi nun sa'yo kundi ako. Una, patayin ang ego. Hindi ikaw ang bida, hindi umiikot ang mundo sa kaginhawaan mo. Yung boses sa utak mo na nagsasabing special ka, na deserve mo lahat, na mas magaling ka sa iba, yan din ang boses na sisira sa'yo. Tahimik lang ang ego pero mamamatay tao yan. Ipaparamdam sa'yo na panalo ka kahit paikot-ikot ka lang sa parehong putik. Ipapaniwala sa'yo na malakas ka kasi napapansin ka. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas hindi nasusukat sa atensyon. Nasusukat yan sa disiplina, sa katahimikan, sa mga laban na ikaw lang ang nakakaalam. Ang ego hindi nagpapalaki ng lalaki, nilalason niya. Pinapili ka sa validation imbes na pag-unlad. Ginagawa kang pikon sa payo. Ginagawa kang daldalero sa disiplina. Kaya bago ka patuluyang kainin ang ego mo, patayin mo na siya. Ibaon mo ng buhay kasama lahat ng kahambugan mo. Kasi habang puno ka ng sarili mo, walang puwang ang katotohanan. Pag natutunan mong huwag sambahin ang sarili mong refleksyon, doon mo lang makikita kung sino ka talaga dapat maging. Yan ang unang utos. Patayin ang ego at lahat ng kahinaan sa loob mo, mamamatay kasama nun. Ikalawa, magpasakop bago mamuno. Lahat gustong mamuno pero walang gustong sumunod. Gusto mong magdikta pero sarili mong prinsipyo hindi mo masunod. Gusto mong magturo pero sarili mong gulo di mo maayos. Hindi mo pwedeng pamunuan ang kaguluhan kung alipin ka pa rin nito. Hindi mo pwedeng gabayan ang iba kung sarili mong disiplina, sabog. Ang tunay na pamumuno hindi nagsisimula sa lakas. Nagsisimula yan sa pagyuko, sa pagpasakop sa disiplina, sa pagtalima sa mas mataas kaysa sa nararamdaman mo. Kasi yung lalaking marunong sumunod, yun ang nagiging hindi mapipigilan. Kung hindi mo kayang sumunod, wala kang karapatang mag-utos. Kung hindi mo kayang tumanggap ng utos, walang saysay ang liderato mo. Kaya bago mo pangarapin manguna, lumuhod ka muna. Aralin mong sumunod kahit walang nakakakita. Kasi ang autoridad na walang pagpapasakop, arogansya lang na pinagmumukha kang tanga. Yan ang pangalawang utos. Magpasakop bago mamuno, matutong sumunod. Bago ka bigyan ng kapangyarihang hindi basta nauubos. Ikatlo, lumaban gamit ang katotohanan. Karamihan ngayon, puro opinyon ang dala, hindi katotohanan. Naririnig lang online, inuulit agad, walang laman pero angas magsalita. Akala nila matalino sila kasi magaling makipagdebate. Pero yung totoo, takot lang silang marinig ang katotohanan na magpapahiya sa kanila. Ang katotohanan, di nababago ng uso, di nakikisama sa emosyon, di kailangan ng palakpak, diretsong pumuputol ng kasinungalingan, lalo na yung mga tinatago mo. Mabigat yan, masakit. Kasi yung totoo, yan mismo ang hahawak sa leeg ng kahinaan mo at yan din ang dahilan kung bakit iniiwasan yan ng mga duwag. Gusto mong lumakas? Tumigil ka sa pag-away gamit emosyon. Lumaban ka gamit ang katotohanan. Hayaan mong patalasin nito yung isip mo. Hayaan mong sunugin nito lahat ng peke sa loob mo. Kasi yung lalaking nakatayo sa katotohanan, hindi kayang kontrolin, hindi nabibili at hindi nababasag. Yan ang pangatlong utos. Lumaban gamit ang katotohanan. Dahil bawat kasinungalingang tinotolerate mo, tanikalayang ikaw mismo ang may gawa. Ikaapat, magtiis na hindi bumibigay. Lahat gusto ng lakas, pero walang gustong dumanas ng hirap. Gusto mong tumibay, kailangan mong masugatan muna. Kasi walang kalamnan na lumalakas ng hindi napupunit. Walang lalaking tumitibay ng walang iniiyak sa dilim.
Karamihan sa lalaki bumibigay sa unang kirot pa lang. Akala nila pag masakit, tigil na. Mali. Pag masakit, doon pa lang nagsisimula ang proseso. Bubugbugin ka ng buhay, tatamaan pride mo, masisira plano mo, mawawala kapayapaan mo. At sa gitna ng lahat yan, maririnig mo yung boses ng kahinaan mo, sumuko ka na. Pero yung tunay na lalaki, marunong makinig sa mas tahimik na boses. Yung boses ng pagtitiis na nagsasabing, diretso lang, hindi pa tapos. Bawat peklat nagiging pangangga, bawat bagyo na di ka binasag, tinuruan kang lumakad sa gitna ng ulan. Kaya kung kailangan mong dumugo, umiyak, gumapang, gawin mo, basta huwag kang bibigay. Kasi yung lalaking marunong magtiis hindi na natitinag. At pag hindi ka na natitinag, wala nang makapipigil sa'yo. Yan ang pang-apat na utos, magtiis na hindi bumibigay. Kasi ang sakit panandalian lang, pero ang disiplina habang buhay. Ikalima, pigilan ang tawag ng laman. Ang pinakamalupit mong kalaban, hindi ibang tao, sarili mo. Yung laman mo, malakas ang sigaw, laging gutom sa sarap, sa aliw, sa shortcut. Gusto ng isa pang porn, isa pang inom, isa pang bagay na walang kwenta. At habang pinapabayaan mo, lalong lumalakas ang kapit. Pwede mong talunin lahat, negosyo, kalaban, gym. Pero kung sarili mong laman, hindi mo kayang kontrolin, alipin ka pa rin. Ang pagpipigil, hindi pagtanggi lang, domination yan. Tinuturuan mong sumunod ang katawan mo sa isip at yung isip mo sa misyon. Kontrolin mo kung anong kinakain mo, kung anong pinapanood mo, kung saan napapatingin yung mga mata mo pag walang nakakakita. Kasi yung mga tinotolerate mo sa lihim, yan ang magpapahiya sa iyo sa harap ng tao. Yung lalaking kayang magsabi ng hindi sa sarili niya, yun ang may kakayahang magsabi ng o sa greatness. Kasi ang disiplina sa laman, yan ang pundasyon ng tunay na kalayaan. Yan ang panlimang utos, pigilan ang tawag ng laman. Kasi hindi mo pwedeng pamunuan ang mundo kung sarili mong katawan hindi mo kaya. Ikanim, disiplina araw-araw. Motibasyon, papatayin ka niyan, disiplina, babaguhin ka. Marami naghihintay na ready muna sila. Ganun ba nagtatagumpay ang mga hari? Hindi, gumigising sila kahit pagod kasi nagdesisyon sila. Hindi ka umaakyat dahil inspired ka, umaakyat ka dahil may gawain ka na ginagawa araw-araw. Ang ugali mo ang magdedetermina kung saan ka mapupunta, hindi ang damdamin mo. Kaya gumising ka, kumilos kahit walang gana, trabaho, workout, mag-aral. Habit na inuulit kahit walang nag-encourage. Yan ang disiplina, katapatan sa sarili mo araw-araw. Disiplina ay katapatan sa sarili mong kinabukasan. Promise na tinutupad mo sa'yo kahit walang nakakakita. Ang tawag dyan, loyalty sa future self. Kung nagpapakaimo ka pa sa bawat araw, wala kang mararating. Pero kung naniniwala ka sa batas ng routine, diyan nagsisimula ang tunay na lakas. Yan ang pang-anim na utos, disiplina araw-araw. Gawin mo to, hindi dahil gusto ng mundo, kundi dahil deserve ng kinabukasan mo. Ikapito, tumakbo palayo sa apoy. Hindi lahat ng laban kailangang harapin. May mga laban na ang tanging panalo ay tumakbo. Ang mahihinang lalaki, iniisip na ang paglayo ay kaduwagan. Pero ang matatalinong lalaki alam na diskarte yon. Kasi ang apoy hindi nakikilala ng tapang. Walang pakialam yan kung gaano ka kalakas. Pag nilaro mo, tutupukin ka pa rin. Ganyan ang tawag ng laman, ganyan ang yabang, ganyan ang pera. Tahimik sa una pero pag hindi mo tinigilan, sisirain ka. Hindi mo pwedeng kausapin ang tukso, hindi mo pwedeng kaibiganin ang apoy. Hindi mo pwedeng baratin ang kasalanan. Ang sagot lang dyan, takbuhan mo. Tumakbo ka palayo bago pa magsimula ang sunog. Kasi pag nasunog ka, hindi lang katawan mo ang uubusin, pati dangal mo. Ang paglayo hindi kahinaan. Yan ang digmaan ng may disiplina. Yan ang pampitong utos, tumakbo palayo sa apoy. Huwag mong subukan ang limit mo, protektahan mo ang layunin mo. Ikawalo, maglingkod muna, magsalita ng huli. Lahat gustong maging alpha, lahat gustong marinig. Pero kadalasan yung maingay, sila yung walang binatbat.
Ang tunay na leader hindi nagpapabida para sa score, hindi siya nag-a-announce ng gagawin niya. Ginagawa niya yung mabigat na trabaho na walang papuring darating. Kinuha niya yung latigo na di pinapansin ng iba at pinasan niya ng buong tapang. Maglingkod ka muna, buhatin mo yung iniwan ng iba, ayusin mo ang sirang bagay bago ka magreklamo. Gawin mo yung trabaho na walang spotlight. Kapag kailangan kumilos, kumilos. Kapag kailangan magsalita, hintayin mo ang tamang oras. Bakit? Kasi ang kilos mas malakas manghikayat kaysa salita mo. Yung laging nag-aangking malakas, kadalasan insecure. Yung tahimik at gumagawa, yun ang may tunay na impluensya. People follow results, not rants. Serve first, speak last. Yan ang sign ng tunay na kapangyarihan, lugod sa gawa, hindi sa papuri. Yan ang pangwalong utos, maglingkod muna magsalita ng huli. Kung gusto mo mamuno, matutong magdala ng pasanin na hindi nagpapapansin. Ikasiyam, dugo para sa misyon. Kung walang presyo, walang halaga. At kung di ka handang masaktan, huwag mong sabihing may layunin ka. Madaling sabihin na may purpose. Pero pag dumating na ang hirap, biglang tahimik lahat. Pag siningil na ng buhay, karamihan umaatras. Gusto mong malaman kung sino ang seryoso sa misyon nila? Tignan mo kung ano ang handa nilang isuko, oras, tulog, sarap, tao. Kasi yung misyon hindi nagpapaliwanag, naniningil lang. Ang sakit, yan ang down payment ng anumang bagay na may halaga. Dugo ang kabayaran ng pag-angat. At kung hindi ka handang dumugo ngayon, mabubulok ka bukas. Magtiis ka ngayon para maipasa mo ang pangalan mo sa susunod na henerasyon. Yung mga mahihina, tawag dyan obsession. Pero sa matitibay, tawag dyan tungkulin. Kaya kung hindi ka pa nasasaktan, hindi ka pa talaga nagsisimula. Kasi ang tunay na misyon, laging may pagsubok. Yan ang pangsyam na utos, dugo para sa misyon. Kasi ang ginhawa, gumagawa ng duwag. Pero ang sakripisyo, gumagawa ng hari. Ika-sampu, mamatay ng ubos. Lahat ng lalaki mamamatay pero hindi lahat natatapos. Marami ililibing na may dalang potensyal, mga kantang di nasulat, mga ideyang di nasabi, mga pangarap na tinakbuhan. Huwag mong hayaang ikaw yung isa sa kanila. Pag dumating ang oras mo, dapat tuyot na yung tangke mo. Wala nang natirang lakas, wala nang tinagong katotohanan, wala nang sana ginawa ko. Ang mamatay ng ubos, yun ang ibig sabihin ng mabuhay ng buo. Ibigay mo lahat habang may oras ka pa. Bawat patak ng focus, bawat segundo ng tapang, bawat apoy ng pananampalataya, ibuhos mo. Huwag kang magtira ng lakas para sa bukas. Huwag kang maghintay ng tamang timing. Ngayon ang oras, ngayon ang laban. Yan ang pang-10 utos, mamatay ng ubos. Umalis sa mundong to na walang tinira, walang natirang talento, tapang o katotohanan. Kasi mas malala pa sa mamatay, ang mamatay na may natira ka pang pwedeng ibigay. Narinig mo na ang 10 utos, ngayon tignan mo ang sarili mo. Totoo bang may binubuo ka? O nagtatago ka lang sa routine para lang mabuhay isang araw pa? Hindi mo kailangan ng audience, hindi mo kailangan ng permiso. Ang kailangan mo lang, desisyon. Kasi di nababago ang mundo sa mga lalaking puro salita. Nababago to sa mga lalaking sumusunod sa katotohanan kahit walang nakakakita, kahit walang sumusuporta, kahit mag-isa lang sila. Kaya patayin mo ang ego, magpasakop, lumaban, magtiis, tumugo, at pagtapos na lahat, mamatay kang ubos. Kasi kapag tumindig ang mga lalaki, nawawala ang dilim. Maging isa ka sa kanila. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.